Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, pati si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales, no joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ko, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay. Princess, you're raising your hand. Hello? Narinig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Ayan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po po kami ito, para ma'am, sa kasi inyo. sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blanc nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ng taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Binabastos
yung kanilang pagkatao, dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Madami yan. Madam Vice, Damsi, do you have question, Damsi? pwede bang ako muna sa Montreal? Oh, sige, sir. Madam Vice, I am the GUE sa Canadian Pinoy Region Montreal, diri sa Montreal. Ma'am, tama gina imong sulti, ma'am. Ako, ma'am, kapokus ko sa Kamiging. Grabe gid kayo ang pangdaog-daog nila sa mga tao sa Kamiging. Insakto gid ka, ma'am. Ipangbahugan na nila ang mga tao. Kay balo magikaon sa istorya sa Kamiging. Adlaw-adlaw na ako, gibati ko si Romaldo, pero gahi pagid kayo. So, manginaot po ko, ma'am, nga apilon mimo sila kay kana imong giistorya tinuod gigda tanan. Nagibahugan ra ni Romaldo ang mga Kamiging nun kay para sunod-sunod ra niya. Daghang salamat. Yes, sir. Salamat, sir. At binigyan nyo ng example ang taong bayan kung ano yung sinasabi ko. Because it's happening all over the country. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam nyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko. Karamihan mga congressman. Tanong nyo, sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Ang mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand. Hello po, VP. Good evening po. I would like to take this opportunity po to ask po kasi recently po may parang statement si former President Rodrigo Duterte advising you po na kung pwede po is mag-retire ka na po sa politics. Huwag ka na po mag-ambition ng higher position sa maybe 6 years from now, yung presidential elections. Can I get your reaction po regarding this matter? Yes, oo, darating tayo dyan. Sigurado ako na hindi ako sasali sa politika. Thank you po. Hindi natin alam kung kailan kasi hindi natin alam ang mga plano ng Diyos. I mean, man can only plan, but God's purpose that will prevail. Yes, Dada. Yes, VP. By the way, nandiyan dyan na po yata yung napakaraming mga pulis para ilipat po yata si attorney sa correctional. Mukhang palaban kayo Mukhang kung halimbawa persahan kukunin si attorney, sasama po ba kayo sa mga putang ina niyan? Yes, yan yung commitment ko. Lopez, yan yung commitment ko sa lahat ng OVP person. Kapuguluhan na ako. Na sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yun? At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yun? No. That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan, pending your appeal. Which by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Yes, Ma'am Maharlika, you're raising your hand. Nakamute ka, Maharlika. Ma'am, nakamute ka. Okay. Yeah, dito nga po sa order ng ni Chua na paglipat kay Attorney Lopez sa Women's Correctional na talagang itinaon ng in the middle of the night at para nga pong mayroong kalamidad sa Pilipinas or may national threat. Di po ba, BP, ginagawa lang yung mga ganitong urgent order kapag may national threat or disaster, which is kapag meron nga pong disaster sa ating bayan o may mga kalamidad, hindi po umaaksyon ang ating
bangag na presidente. At maraming salamat po sa pagmura ninyo dahil talagang it's really music to our ears na ilalabas ng taong bayan yung galit, galit ko, galit naming lahat. Ang katanungan ko po, VP, ano po ang pwedeng legal actions na pwede nating gawin sa ginagawa sa inyo, kay particularly kay Attorney Lopez, sa kanilang pag-order na ilipat dito sa Women's Correctional na ito, na alam naman ng lahat na may mga abogado nakikinig sa atin, katulad niyo po, ay talagang unconstitutional. Oh yes, ma'am. Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. ah. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon. 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Pakita niyo sa akin. Sabihin niyo Zoom. Kahit hindi niyo ma-determine ang quorum sa Zoom, sige sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo para kayo lalabas ko sa kanya. para kayo mag-issue ng order between 6:15 12 midnight. Yan yung sinasabi ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi niyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Simula nung ako ay bata hanggang ngayon. Hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Sabihin niyo corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera? Yung ina ninyo? Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean na hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig kay BBM. Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Yes, ma'am. Sir, Damsi. Hi ma'am. Sorry ma'am. Yung nangyari ba ngayon, parang may nagkaroon ba ng standoff kanina? I mean, would you say if it was a standoff na kasi apparently parang based sa kwento ni Attorney Lopez kanina, parang ganun yung nangyari. Parang nasa labas daw sila and then parang I'm assuming adrenaline na ni Attorney Lopez na natulak niya yung pangharang dun sa pinto para hindi makapasok. So may ganun po bang nangyari, ma'am? I mean, can you just from your perspective, what happened? What's happening now? May standoff po bang nangyayari? Nandun kami, sir. Nandiyan sila sa labas. Nandito kami sa loob. May Okay lawyer po. kami. Ang game plan namin is may lawyer sa labas and then may Apa. lawyer dito sa loob. And there's a Okay. standoff. And then, yes, we expect that they'll break down the door anytime. Okay po.
Sige, ma'am. Siguro last on my end, ma'am. Ma'am, Maybe know may I interrupt? how are you for a while? able to wait lang, JC, last question lang. Ma'am, maybe just know, I mean, for everyone's information lang, how were you able to gain access sa loob ng detention facility at this hour din? Naglakad ako. She called me. Buti na lang, hindi pa ako tulog. Tinawagan niya ako. And then she was crying and crying and crying. Hindi ko siya maintindihan. Umiiyak lang siya ng umiiyak. Hindi ko maintindihan. The mere fact na umiiyak siya ng umiiyak, I knew something was wrong. So, bumaba ako. Pumunta ako. Naglakad ako. Nakita ko lahat ng mga pulis. Nakita ko yung person with the big camera. Person with a small camera. And then sabi ko, where is she? Nobody answered. So dumiretso ako dito sa kwarto. And then pumatok ako. Sabi ko, si Sarah to, papasukin niyo ako. And then she said na, I want you to be my lawyer now. And then I said, okay, sige. Okay, ma'am. Thank you. May I interrupt? I was just informed by some members of the media station here at PCTV station 6. Papasok daw dyan ngayon si tatlong sasakyan carrying PNP Marville. Loob ng detention facility. Ito na nga, tanaw na sa labas. Yes. Alam nyo, the police can only implement legal orders. Sabihin niyo sa amin, mga congressman, sabihin niyo sa amin, paano naging legal order yan? Hindi nyo nga sinulat that you have the permission to conduct a meeting. Wala nga kayong opisina ngayon. Paano kayo nakagawa ng order from 6:15 to midnight? Sino nagre-respeto kay Marbil ngayon? Hindi sa mga pulis niya, hindi siya nire-respeto. Dahil sinungaling siyang tao. Yes, Ma'am Lorraine, you're raising your hand. Ma'am, Vice President, good evening. Sorry, Mama. Sorry. Yeah. Sorry. Yes, Yung ma'am. doktor, yung ambulance, ayaw nila papasukin. Si Marbil, who has nothing to do with this thing here ngayon, papasukin nila. Oh, yan ang tanong namin. Saan ang batas dito? Batas ni Martin Romualdez lang lagi? Yes, Ma'am Lorraine. VP, actually, hindi naman bago ito, no? Ang SMNI, kahit ako personally, alam mo yon, we've been on the receiving end of the lawlessness and the impunity of this government. Wala silang pakialam sa batas na. That much is very clear. But what's worrisome is that it's stepping up. Paggrabe ng paggrabe. Kasi kami noon, biro mo kahit ikaw, inaano ka nila, no? Binabangga ka na nila ngayon. And then what's worse now, when I was in detention kasi VP, it wasn't like that, no? Hindi kami ginaganyan. There was no, I didn't feel that they could just suddenly enter my room or anything like that. But now watching Attorney Zuleika, it really breaks my heart, no? And it's worrisome because ano ang tsansa namin ng mga ordinaryong mamamayan kapag ikaw, no, kasama mo si Attorney Zuleika ngayon. Ano ang tsansa namin ngayon sa pang-aabuso ng gobyernong ito? Kung ikaw mismo, 32 million Filipinos voted for you, pero wala silang takot. So yung impunity na yan, it's stepping up and stepping up and stepping up. So I only wanted to bring that up, Ma'am VP, because I don't think it will be beyond them to be carrying you out physically and then it will get worse, di ba? And to put things in perspective again, this happened a long time ago with a father, no? This is a repeat. I'm a martial law baby, so hindi naman ito bago yung nakikita natin ngayon. But the good thing there is to complete the whole story is alam natin kung ano gagawin natin dito. 'Di ba? Nagawa natin, napasipa natin ng isang hindi matino na pangulo. Pero ngayon yung tanong ko dito, my first concern now is it stepping up. The impunity, the brazenness, the lawlessness from the legislators themselves, the abuse and the arrogance when it comes to power, no? That's the concern. Kung ikaw ginaganyan kanila, paano pa yung iba? Wala na kayong papupuntahan, ma'am. Yan lang ang masabi ko. I'm sorry, ma'am. Can I just excuse myself? Kasi sumusuka siya. Dali. Guys, sorry, magulo yung camera. Hindi ako marunong. So, Okay lang, ma'am. Okay lang po. no worries, ma'am. Sino na po yung nandyan sa labas ng HOR ngayon?
Siguro magandang tanungin natin si JC kung anong sitwasyon dun sa Nandiyan na po sila, sila Joey, marami na rin mga marami na din mga nandiyan dyan ngayon, no? Kasi it sounds hindi na maganda kasi biruin mo, chief of police na yung pupunta Um, sa loob. Parang to the highest level na talaga yung gusto nilang mangyari. Tsaka Hindi, out of place. Yung sinasabi ni VP, anong papel ni Marbil dyan, diba? That's what she was saying. That's Tama, her- anong papel? Kaya Hindi. yung wife ko, naalala na yung martialo nung dinampot yung kapatid niya eh. Tingnan niyo yung nangyayari. Ambulansya hindi pinapapasok, yung pulis inuna pa. Si Marvin pa yan. Ano ba na, hindi naman operative yan. Inuna nila, may health considerations, may healthcare considerations. Si Attorney Lopez, she's sick. Ayan, nagsusuka. Tapos uunahin nila papasukin pulis. Talaga lang. Ang ano sa media, ang antabayanan nyo, ang tingin ko, baka puwersahin ni Marbil si Attorney Laika. Siyempre, madadamay si Sino masasama ba ang talaga. chief of police nung pinasukan ng JOJC? Hindi ba yan Yeah. si Marvin? Hindi ba gawain niya yan? So yung media, be alert for coverage. Yeah, ang daming kailangan isulat, ang dami niyang binigay sa atin, ang daming binigay ni VP sa atin. She talked about itong mga pera, yung mga monthly dyan, yung mga bakit inuuna ang negosyo ni Speaker Martin. Nagnenegosyo na, speaker pa siya, ang dami-daming pera, ang daming binibili, pero ang dami pa rin nawawala na pera ng bayan. So yun ang kailangan natin tignan. It's the only way people have to understand what is going on. It's not beyond them to physically, the VP's here. VP, you're nakamute. Kailangan namin ng doktor. Kanina pa kami nagsasabi, kailangan namin ng doktor because she feels faint. Ngayon, hindi na matigil yung suka. O ayan. Sino pa kausapin namin sa bayan dito? Sino? Wala pa, hindi pa pinapapasok ng ambulance pa rin? God, itong bayan na ito. Can you just help us? Sino kakausapin namin dito para papasukin yung mga doktor? Sinabi ko lahat ng doktor papasukin na. Doktor nila, doktor namin, doktor ng Diyos. Antayin pa ba natin mag-collapse ito dito? Do you have, anong, Kung GMA, wala po ba? anong fluids ninyo dyan, VP? Just give her fluids to replace whatever she's losing. Ma'am, si Kong GMA po ba? Hindi ba natawagan na po ba and all? Sino po yung other allies natin na congressman? Marcoleta is another one. I'll try. Sino po yung mga allies, pati sila Marcoleta. Lahat po ng ally na meron tayo dyan sa Congress. Sana kung pwede. Are there people camping out na sa labas ng HOR? There are? Wow. Sa Freedom Park. Okay. We need to get our allies na congressman then na nandyan. Yes, to be called. I think so. We really need them, Marcoleta, Cardema, everybody who's still the PDP congressmen who are sana please sana makaano muna sila. Yung mga senators na sila ni Senator Bongo, Senator Bato, dapat ipaalam na rin sa kanila kasi ibang level na to eh. Si Senator Robin Padilla, Yes. kailangan tawagan na kung may mga contact kasi baka kung ano pang mangyari kay BP dyan. Iba na si Marbel kasi dinidepensa nga niya, hindi daw addict yung mga nagdodroga, nagpapadagdag lang daw ng oras. Delikado. Kami dito sa Montreal, medyo ewan ko kasi hindi pa ako nakalabas. Probably maraming taong nakatutok din ngayon. Kailangan talagang tutukan o kailangan puntahan kung sino yung mga pwedeng pumunta. Pumunta na po kayo sa mga
may access dyan, tawagan nyo na lahat. Huwag nyo nang antayin pa na umabot sa punto na ewan. VP? VP, are you there? She's attending to attorney pa. Because earlier today, or earlier this evening, she dissuaded the people from going to Batasan, di ba? Baka with all the things that she disclosed just now, baka dapat go na tayo. I don't think we need to ask anybody's permission na, MJ. No, if you Yeah. wanna go, I'm really going. I don't have to ask anybody. Let's go. Si Boss Dada, sino natawagan mo na, Boss Dada? Baka may contact ka. I'm trying to call Senate, no? Kay SBG, I'm trying to call him. Yung staff. Yes, boss. Nandoon na rin kasi si ano eh. Nandoon na rin si Banat Bay sa ano eh. Nandoon na rin siya sa Congress. So kinokontak niya na yan sila Senator Bongo. Salamat, Boss Dada. Oh my God. Sa Women's Correctional. Hindi ko alam. Mga naka-live na din mga boss si ano sila JG para sa labas para makita ng taong bayan kung ano na yung situation sa labas ng Congress. Nandiyan na sila. So at least meron ng walang media eh. So at least tayo may pakita natin yung totoong nangyayari diyan ngayon sa labas. May I remind, pa-remind lang, lahat ng mga vloggers, all of us, the reason we are sending people there, the reason we are online is to bear witness. Ibig sabihin tayo yung saksi ng mga pangyayari dito. Ito po, blatant, in your face, violation of human rights, violation of basic rights. Even if, alam nyo, kahit akusado, may karapatan yan eh. May karapatan yan, makita ng abogado, may karapatan siya makita ng doktor at the earliest possible time. So, nagsasaksi tayo dito, huwag kalimutan and call on more people na maging saksi dito sa mga pangyayari ito. This is the Vice President of the Philippines and they are blatantly in her face, violating a law, harap-harapan, letting her also be both witness and victim of what's going on. May ambulance po sa Northgate. May ambulance po. Please, please. Sir, tulungan niyo kami. Oh my God. God. Oh, if they can do that to the Vice President. Po, nasa Northgate po sila. Kahit doktor lang po ang papasukin. Pero may ambulance po doon. Please. Please, please. Dr. Ina daw, sabi ni Ian Cruz. Dr. Ina. Attorney Lopez should not be moved. Kahit dito ba kailangan? Pinatulong. Trixie. Yes. Hindi pa nga pinag-uusapan yung constitutionality ng Quadcom hearings na yan, di ba? Oo. Totoo yan. Totoo yan. Hindi. Alam nyo ba, ito pa yung the other thing that was wrong with having her put in detention. Hindi siya, oh my gosh, Ma'am Laika. Oh my God! What's happening? Sorry, Laika. Shit! What's happening? Sir, kailangan namin medic. Sir, please, please. Thank you, please. Please, please. Thank you, sir. Laika! Ma'am Laika, ma'am. Attorney, Laika. Seeing attorney. Oh God. Laika! Hindi na sumasagot. Hindi na. Mama, Strong. Strong.
May brown bag ba kayo? Ba kailangan natin yung brown bag? Walang yan lang. Kahit ano. Papasukin na yung ambulance. Ventilator. Attorney. Papasukin nyo na yung ambulance. Brown bag, sir. And yung paper bag. Ayaw to. Ayaw tumigil. Ayaw tumigil ko, sir. Direct. Hindi na rin siya makatayo. Sige, sige. Nagsabi yung mama niya, bring her daughter down to the hospital. Yan ang sinasabi ng nanay sa akin. Bring her daughter to the hospital. Eh wala yung nanay ng doc nasa Davao. So ako lang yung inuutusan. Doc, ayaw mo, Doc. Ayaw mo siya mamatay na nandito. Pwede po natin siyang i-dali sa ospital kaso sama ko. Yes. Kasi dapat yun. Ay, kanina pa namin siya inaakyat. Ayaw niya, hindi siya umaakyat. Hindi siya parang dead weight.